Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message lang kayo. Okay, so tingnan natin kanino bang love reading etong masasagap natin ngayon. Okay, kanino ba itong love reading? Kanino ba itong love reading, spirit guide? Oh, may nakikita ko dito guys, possible na itong taong to, may action siyang gagawin, no? Kasi may movement na, movement. So, kung meron kang ina-expect dito sa person na kadil mo ngayon, mataas yung chance na meron na siyang pag-amin or gagawin na something effort. May nakikita ko dito na parang sobrang, sobrang direct nung mga sasabihin niya sa inyo, or kung action to, wala pa siya sasabihin, pero malinaw pa rin kasi guys, possible na parang body language, pwedeng maramdaman mo kung ano yung gusto niyang sabihin. Mararamdaman mo kung ano yung gusto niyang iparating sa inyo, yung intention niya sa inyo. Kahit hindi niya guys, direct sabihin sa inyo. Okay? Check pa natin ano yung intention niyan. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide. Okay, so meron tayong Knight of Wands. Wow. Mukhang aamin sa inyo na gusto ka niya. Or sobrang confident talaga. So, ikaw pwedeng mapapaisip ka kasi hindi mo rekta ma-imagine, no? Hindi ka siguro masyado nag-a-assume ano ba yung intention nitong taong to. Okay, pero mararamdaman mo kasi sa action niya, napaka-confident niya. And parang something flirty. Ganun parang inaano ka niya, inaakit ka nitong taong to. And mararamdaman mo na sasabay siya sa flows mo. Like, kung ano yung gusto mong gawin, mga hobby mo, ano yung mga, or possible na ginagawa nyo araw-araw, guys. Mararamdaman mo na parang sinasabayan na tong taong to. O, sinasabayan niya yung mga gusto mong gawin. Kasi, ganun niya, guys, gustong mapalapit sa inyo. Mataas yung energy ng mga Libra dito, no? May Libra energy dito. And possible na kayo mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan. Or pwede naman guys na fire sign din naman kayo. Check pa natin. Mahilig sa travel tong taong to. So, mahilig siya mag-explore. Ang dami niyang activity. Ang dami niyang gustong gawin. Ang dami niyang gustong patunayan. Something like that, guys. Check pa natin. Additional message. Additional message. Spirit guide. Meron tayong 7 of Wands. Battle ready. Standing up. Standing up for yourself, assertive, taking the high ground. So, ito kasi guys, si 7 of Wands, medyo nagdidisagree ka sa kanya. Like, may pagde-defend ka rito or nagsaset ka ng boundaries. Okay, hindi mo siya inaalaw na gawin to.
Siguro kasi hindi malinaw sa'yo kung ano yung gusto niyang gawin or ano ba intention niya sa inyo. Hindi malinaw sa inyo eh. Ganun kasi yung nakikita ko dyan, guys. So, parang binabato ka niya ng mga sweet words. Pero ikaw kasi, ayan no, ito yung energy mo eh. Communication to, guys. Napaka-fiery nung mga sinasabi niya sa inyo. Kumbaga talagang pang-akit, pwedeng mahulog yung loob mo, pero kinokontra mo. Kasi ayaw mo ng ganito. Ayaw mo ng ganito na parang situationship. Walang, parang wala kayong label, wala pang connection. And galing ka sa ano eh, masyadong toxic na relasyon sa past. Nakikita ko sa inyo guys na hindi ka pa ready na magpaganito. Hindi ka pa ready na magpauto ulit or magpalambing sa ibang tao. Hindi ka ready na mag-commit. Kasi nga, yung pinagdaanan mo dito guys, medyo nakaka-stress, no? Ayan. Ayan. Galing ka sa third party. Engage ba yung iba sa inyo? Kasal kayo? Or nag-expect ka dito sa relationship niyo ng person mo at umasa ka. Kumbaga, madami naman nagkagusto sa inyo. Pwedeng napapaisip ka, sa dami naman na nagkagusto, maayos naman ang buhay nila. Pero parang ang dating, ito yung pinili mo na parang, ito lang ba yung taong deserve ko? Hindi ka nag-expect ng something na mas mataas pa. Hindi siguro talaga ganun kataas yung standard mo. Basta someone na kaya kang ipagtanggol. Ganito mga mabubulaklak, no? Pero ito kasi someone na to, guys. I think someone na hindi ka pa totally committed. Nasa situationship pa lang kayo. Lumalapit siya sa inyo eh. Nilalandi ka nito. May mga mabubulaklak siyang sinasabi. Ayan. Again. Additional message, spirit guide. Kanino po itong love reading? Oh. Hindi ka madaling, hindi ka mahirap, hindi to eh, pakisamahan. Ayan. Kasi napaka-maalalahanin mong tao and friendly. Napakagaan mong kausap, magaan kang pakisamahan. Alam mo yung parang mabilis kang makagaanan ng loob. Tapos, na-attach sila sa inyo agad. Kasi, alam mo yung close. Alam mo yun, na parang nakukuha mo agad yung loob nila. Alam mo kung paano mo kukunin yung loob nitong taong to. I think ikaw ay awakening. Malakas ang pakiramdam mo. Alam mo kung ano yung gusto at ayaw ng isang tao. Ganun eh. Siguro marami ka ng taong nakasalamuha din. Kung bakit ganito. Or marami kang taong nakakausap. Siguro sa work mo. Kaya alam mo na kung paano makisalamuha talaga. And I think talkative ka, no? May pagkamadaldal. Basta magaan ang loob sa inyo tong taong to. At parang gusto ka niya na rin laging kausap. Again. Additional message. Okay, additional message. Meron tayong achievement, successful endings, possibilities, and completion. So, ang dami mo din guys award, no? Ang dami mong na-achieve sa buhay. I think ikaw yung tipo ng tao na mataas yung ambisyon. May medyo professional ka. Or something na sabihin na natin talagang professional, hindi medyo. Ganon. Yung tipong nakikita ka nitong taong to kung bakit magaan yung loob niya sa'yo. Nakikita ka niya na someone na mataas, ang dami mong na-achieve, pero nakikisalamuha ka lang sa mga katulad niya. Alam mo yon, pantay ang tingin mo sa mga tao. Ganon kanya nakikita rito. Ayun, ang dami mong na-achieve sa buhay. And mukhang masaya naman yung energy mo.
na-enjoy mo yung buhay mo. Wala ko nakitang any negative. Medyo ano ka lang, distant. Like, pagka nilalambing ka or nilalandi ka nito, pag may mga sweet words sa tong taong to guys, dinedepend mo agad or iniiwasan mo. Ayaw mo na, ayaw mong magbigay ng mixed signal. Parang ganon. False alarm. Sa taong to, siguro ayaw mo siya masyadong umasa, mag-expect. Ikaw nga hindi ka nag-a-assume sa ginagawa mo. Okay, gusto mo lang din sigurong kausap, nag-enjoy ka, pero ang ganda nung dynamics nung relationship mo sa taong to. I think twin flame, kasi ganito yung mga, kadalasan guys ganito yung mga energy ng twin flame. Hindi pong bigla mong nakakagaanan ng loob agad yung isang tao, tapos pag nakita mo parang may something sa kanya na connected pa rin kayo netong taong to ngayon sa kasalukuyan. Parang ganon, like, parang kilala mo siya sa past life mo. Tapos pag nakita mo yung taong yun, may kakaibang connection. Ganon, parang nalalapit ka, parang gusto mo, ganon yan. Ganon yung twin flame. Mahirap explain, pero yan, search nyo na lang sa Google. Pero madalas kasi guys, pag twin flame, ang daming conflict pag naging karelasyon mo na. Kaya yung iba, parang mas nagiging successful pa na friends lang sila ng mga twin flame nila. May mga nagkakatuluyan naman na twin flame. Pero kailangan nilang i-overcome yung struggle, challenge. Pero napakaganda nung napakaganda nung connection. Like, once na ma-overcome yung challenge na yon, tuloy-tuloy naman yung blessing. Yun naman na maganda doon. Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Knight of Cups. So, magkaan talaga yung loob sa'yo nitong taong to, guys. Love na love ka talaga niya. Napaka-romantic. Medyo sensitive lang siya. Siguro may iba kang now open sa kanya. Possible sa mga past mo or sa mga nangyari sa buhay mo. Madalas ka nakikipagkwentuhan sa taong to and na-amaze siya dun sa kwento mo. Check natin. Additional message. Meron tayong strength. Inner strength, bravery, compassion, and focus. Okay, so I think gusto mo pa siya mag-explore sa iba, like parang tinataboy or pinupush mo siya sa iba. Kasi ayaw mo talagang ma-attach kasi hindi ka naman niya binibigyan ng assurance na ano bang meron sa atin. Ayaw mo rin ng ganon, ng magulo. Ayaw mo rin ng parang nasa situationship lang kayo. So, possible na parang siguro sa'yo, biro lang to, or pwedeng nasasaktan ka rin. 'Di ba? Nasasaktan ka rin doon sa biro na ginagawa mo na, ayaw mo ba i-try? Mag-explore ka, mag-jowa ka, okay lang yun sa akin. Parang ganon. Habang pinupush mo siya, lalo siya napapalapit. Tapos, pag hindi mo nararamdaman yung energy niya sa maghapon, parang nasasaktan ka. Ikaw naman pinupush mo. So, by the way, tignan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong businessman, wealthy, successful, and provider. Okay, so guys, yung nakikita ko dito is someone na, may ina-ideal ka, like, may standard ka pagdating sa gusto mong maging partner. Oo. So, I think hindi siya ganun kapasok sa standard mo. Pero magaan siya sa pakiramdam eh. Yung tipong hindi mo titignan yung estado niya, yung itsura niya. I think yung humor na tong taong to, kuhang-kuha niya yung loob mo, kuhang-kuha niya yung kiliti mo. Okay? Check pa natin.
Additional message. Meron tayong the devil. Ayan. So, ikaw kasi ay nasa proseso pa. Like, nagmo-move on ka pa sa mga nangyari sa isa past. Okay, hindi pa nagiging madali sa'yo yung mga nangyari. Ayun yung nakikita ko dito kasi napaka-fiery pa, oh. 'Di ba? Past person to or sa mga past relationship mo, guys. Medyo naging toxic, tas parang ang daming struggle, ang daming kumokontra dito sa relationship na to. So, I think isa yun sa mga stress mo dito. Natatakot ka na, parang nagkaroon ka ng trauma dito, na what if pag pumasok ulit ako sa relationship? Kasi pwedeng natignan mo na yung background niya eh. And natatakot ka, baka nadja-judge mo. Ay baka ganito, baka ganyan. So hangga't maaga ayoko na masaktan, medyo didepensahan mo na. Okay? By the way, check pa natin. Okay, meron tayong Two of Swords. Thought decisions, stalemate. Stuck in the middle, blind to the truth. Okay, Two of Swords, guys. Yung nakikita ko dito, guys, medyo, moving forward yung energy mo. Like, masaya ka sa mga na-achieve mo. Siguro yun yung mga pinapakita mo sa mga tao. Pero deep inside, parang may mga frustration ka dito. May mga bagay na hindi basta-basta pala nabibili ng pera. Like, yung frustration na meron ka ngayon. Kasi ito, nagagawa mong masaya yung mga tao sa paligid mo, pero ikaw may struggle ka. Okay? Pwedeng gusto mo lang ng mga kasama, gusto mo lang sumabay, pero hindi mo pa rin mahanap yung gusto mo. Parang feeling mo hindi ka malaya. May hinahanap ka na something sa sarili mo. Check pa natin, guys. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Oops. Meron tayong what once burned brightly, now feels dim. So, yung nakikita ko kasi rito, guys, may trauma ka pa eh. May madilim kang nakaraan na ngayon, dala-dala mo pa rin siya. Ganun yung nasa-sense ko dyan, guys. Na parang ngayon, hanggang ngayon, affected ka pa at nadadala mo siya ngayon sa mga taong nakakasalamuha mo, nadadala mo sa mga taong na-entertain mo, then once na natitrigger ka, nagiging emotional ka. Okay. And meron tayong I'm worthy of the love I seek. So, yun, dapat kailangan mahanap mo muna yung worth mo. So, ang may advice ko sa inyo, guys, mag-self-love ka muna if you're not ready, no? Huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Meron tayong love can mend the deepest wound. So, yun, guys, alam mo, sabi nga nila, pag sobrang nasasaktan ka, ramdamin mo lang yung sakit na yon. Iiyak mo lang yon. Hindi mo kailangan talikuran, hindi mo kailangan parang takbuhan. Pakiramdaman mo lang yung sakit na yon hanggang sa parang manhid ka na. Okay? Kasi once na ma-overcome mo yung sobrang sakit, pag may dumarating na problema, sa pansin nyo, guys, parang wala na lang sa inyo. Hindi na kayo masyadong affected. Kasi na-overcome nyo na eh. Okay. Meron tayong I miss who we used to be. Parang di mo nakilala yung sarili mo ngayon. Namimiss mo yung dating ikaw. Kasi parang hindi na ikaw ngayon to. May nagbago sa'yo or binago ka ng person mo. Binago ka ng panahon, binago ka ng mga na-experience mo. Ayan. So, by the way, check pa natin ha. Doon tayo sa nararamdaman niya sa inyo.
Okay. Ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon? Ang dami niyang realization ngayon. Medyo cold yung paligid niya, like, hindi naman ganun kabigat, pero ang dami niyang nare-realize. Parang ang dating kasi sa akin dito, ikaw yung parang mo siyang binuhusan ng malamig na tubig na may yelo. Parang na-wash out lahat ng negative energy, lahat na nagbablock sa kanya. As in, parang feeling niya na fresh siya dito. Para siyang bagong tao ulit. So, I think ito yung parang biglang nagiging nare-realize ng person na kadil mo ngayon. Okay, na-heal mo yung broken heart niya. Again. Meron tayong, o diba? Naku, medyo ano to guys medyo clingy, medyo maharot. Pero alam niyo guys, mamimiss nyo rin tong taong to. Mamimiss nyo rin to kasi nga tinataboy nyo eh. Tignan pa natin ano yung nararamdaman mo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo. Ace of Wands kasi guys is travel, movement, adventure, new beginning. Tignan nyo guys, ito yung nagbablock sa kanya. Yung cloud kasi guys is nagre-represent ng emotion. Ito is challenge, no? Pero nakikita niya kasi guys, yung liwanag sa inyo. Kaya siya ganito sa inyo na parang laging gusto kanyang kausap. But parang attached pa rin siya sa inyo. Ito yung nakikita ko dyan, na possible. Kasi nga, naging masaya siya ulit. May kakaiba sa inyo guys na nagpa-realize sa kanya, nag-focus siya sa ano niya dito, sa mga pangarap niya. Ano bang ginawa mo rito? Siguro ina-advisean mo to or yung mga sinabi mo sa kanya guys, marami siyang na-realize. Okay, napaka-matured mo dun sa mga nasabi mo sa kanya. Okay, again. Check pa natin. Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Meron tayong Page of Cups, Happy News, Crush, Spirituality, Creativity. Page of Cups. Kalmado, oh. Tingnan mo naman. Yung tubig, guys, is emotion. Kalmado. Okay? So, I think medyo nababalisa ka lang pagka nawawala ka sa focus. Like, may mga distraction. Kasi nasa ano kayo, nasa proseso ka pa lang. So, paano kanya nakikita is someone na may trauma din, pero siguro hindi mo siya masyadong ino-open. Ayan. Basta ramdam ka nito. Meron tayong, oh my God, gandang-ganda, gwapong-gwapo sa inyo, ang lakas ng sex appeal mo sa kanya. Ang lakas ng temptation. Talaga, natetempt talaga siya sa inyo. Hindi lang to guys, basta love yung naramdaman niya sa inyo. Gusto niya guys mag-make love. Okay? Meron tayong Five of Pentacles, puberty, hardship, sickness, and scandal. Ayan lang guys. Ang dating sa kanya, baka ma-judge mo siya or pwedeng na-judge mo siya. Yun kasi may kinakahiya siya sa buhay na meron siya. I think taming hanash. And nakikita ko dito guys, hindi naman ganun ka-successful yung person mo. Kaya yung magagawa niya lang dito is lambingin ka. Landiin ka. Akitin ka. Kasi parang mas mataas ka sa kanya eh. Okay, ano mga pwede niyang gawin? Ano yung mga pwedeng gawin na itong taong to sa inyo? Action, effort. Ten of Wands. Handa siyang makinig sa mga drama mo.
And parang ang dating sa kanya guys, ang dami mong ultimatum, matawag doon. Ang dami mong, siguro parang hindi mo dinadirect sa kanya, pero ramdam niya na ito yung ina-ideal mo, na parang ito yung pasok sa standard mo. Then siya parang kailangan niyang ma-hit yung standard na yon. Tinatry niya yung best niya na maging katulad siya nung someone na gusto mo. Okay? So, at least guys, nag-effort. Sobra, no? Medyo nagiging greedy talaga siya. Handa siyang ipagdamot ka. Handa siyang kontrolin ka. Medyo may pagka-possessive. Controlling. Ano siya eh. Stricta. Ganon. Mahigpit siya sa inyo. Di ka kasi kayang mawala. Kaya siya ganyan. So, by the way, meron tayo guys, 9 of Cups, wealth, luck, pride, accomplishment. Okay. So, yung nakikita ko sa rito guys, since 9 of Cups yan. Parang okay lang. Kasi hindi mo naman siya ginajudge eh. So, walang reason para tignan niya yung sarili niya ng mababa. Ganon. Kasi hindi kay yung tipo ng tao na i-judge mo yung buhay na meron siya. Kasi kahit ganito yung estado niya, kinakausap mo siya. Tignan pa natin guys sa additional message. Ano pa yung gusto niya sabihin sa inyo? You're my favorite person. Ayan, you're my favorite. You're the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share. You're my person. And will you listen? There's so many things I want to say to you, but will you hear me? All the way out. Ayan. Check pa natin. Meron tayong my life is not as together as it seems. And I hope that you can forgive me one day. Siguro sumobra siya sa limit niya. Nasakal ka, yung tipong ka-talking stage mo pa lang pero nakakasakal. Medyo limit ka, kaya siguro yung energy mo doon. Nagsiset ka ng boundaries. Okay, so meron tayong I lost myself for a little while. Ayan. Diba parang nawawala siya sa focus pag hindi kayo nararamdaman. Hindi niya nafe-feel yung aura mo. Zodiac sign, Cancer, Aquarius, Pisces, and Gemini. Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, Gemini, and Aries energy. Yan yung mga malalakas sa zodiac sign ng person mo. Okay. So, by the way, doon naman tayo sa nafe-feel mo. Four of Wands, celebration, marriage, gaming, coming home, belonging. Okay siya. Parang ganun yung nakikita ko dito. Kasi ito marriage to eh. So, nakikita mo siya na someone na husband material, wife material. So, okay naman siya. At mahal ka naman. Nararamdaman mo eh. So, parang nagiging, pwedeng mahulog ang loob mo talaga sa kanya. Oops, wag to. Dedication yun. Meron tayong Four of Pentacles. And, ramdam mo yung pagmamahal niya. Ang problema lang dito guys, is kung paano kanya kontrolin. Ayaw mo ba ng ganon? Ganon, no? Okay. So, check pa natin guys, ah. Ano yung dapat mong gawin? Let go. Let go mo yung trauma mo. Mag-isip-isip ka, pakalma mo yung sarili mo, focus ka muna sa sarili mo, mag-self-love ka, i-heal mo muna. Ngayon, pag healed ka na, and ready ka na, diba? Wala namang masama. Pero sabi nila, mas okay pa nga daw maging single. Ngayon kasi, parang duda ka sa offer na tong taong to. Okay? Ace of Pentacles. Business opportunity, money is coming, new abundance, stability. Kasi nakikita mo pa rin dito yung ano eh.
gusto mo someone na stable din, like you, maayos, may stability pagdating sa financial. Okay? Oops. Zodiac sign mo. Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Taurus, and Gemini. Pisces, Taurus, Gemini, Aquarius, Cancer, and Aries energy. So, in the near future, katay ng isa. Even apart, my love for you always strong. Diba? Kahit nasa malayo ka, possible na maging faithful talaga sa itong taong to. Kahit hindi kayo mag-usap, faithful pa rin siya. So by the way guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.